Hello mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin po yung impeachment kay Sara Duterte kahapon. Kasi yung tutok ng mainstream media, ang karamihan, at pati sa social media, yung nangyayari sa Senado. Lalo yung kudita, pagtanggal kay Tito Sen, at saka yung pag-aresto sana ng NBI. Kay Bato de la Rosa na naintakutan, nagtatatakbo at ngayon nagmamakawa kay PBBM. Protektahan daw siya. Paano ka maprotektahan ng weak leader na sinasabi ninyo at bangag? Tinawag ninyong weak leader bangag? Umingi kayo ng proteksyon. O ngayon, doon pala mga kababayan sa Congress, sa plenary po, before mga kababayan na magkabotohan, nag-walk out po yung mga Duterte congressmen. Pangitan niya, Mr. Maravillas. Hindi siguro kinaya yung landslide kasi. Alam nila, landslide. 257 yung bumoto para impeach si Sara. Pati yung mga perceived na mga kaalyado nila, tulad ng nagbalingbing na si Toby Chanko. Bumaliktad uli, naging pro-impeachment, bumoto na yes. At yung mga taga Davao Region mga kababayan, kasama sa mga bumoto para impeach si Sara. Yan o. Sina Maricar Zamora, 1st District, Davao de Oro, Jong Sinisa, 2nd District, Davao de Oro, John Tracy Cagas, Lone District, Davao del Sur, Uyuoy, 1st District, Davao del Norte, tapos si GM Lagdameo, 2nd District, Davao del Norte. Siyempre naman na niya si Lagdameo, personal na kaibigan ng Marcos. Di ba? But anyway, mga taga Davao Region sila. Kaya hindi kinaya po ng Duterte congressman. Nag-walk out si Pulong at sumama na rin yung dalawa pang Duterte congressman. Ayan o. Representative Paulo Duterte at dalawa pang Duterte congressmen lumabas sa sesyon. Hindi ipinaglaban. Ang tawagan dyan, anyan yan na Mr. Maravilla sa mga ganyan na tao supot. O di ba, mga kababayan? Nag-walk out before na magkabutuhan, mga kababayan. Si Omar Duterte, tapos si Harold Duterte, kasama ni Pulong na nag-walk out, mga kababayan. Before pa na magkabutuhan. Ayan o. Sa tingin mo, saan tayo papunta? Tinanong din ang kongresista kung paraan ba ito na popoprotesta. Anong gawin ko doon? Sir, are you walking out? Yeah, I'm walking inside the car now. Why? Why are you leaving before the session ends? Why are you leaving before the session ends? Nakataas na. Are you expecting goods to be railroaded to the Senate? That's why you immediately No left? comment. Na. What will be your susunod No na comment daw. mga susunod na hakbang? Di kasi nila asahan, mga kababayan, na mas dumami pa. 215 dati, last year. Ngayon po, 257 yung mga bumoto para impeach si Sara Duterte. 25 lang. Yung mga kumontra sa impeachment ni Sara. At siyam yung abstention. Ayan lang mga kababayan, ang ang mga nakuha nila, 25. Kumontra sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba, mga kababayan? So nagpakita nga sila, mga kababayan, doon sa kamera, pero walang lakas ng loob para makipag-argumento. Umarap sa argumento, mga kababayan. So ito, may pinapakita rito, mga kababayan. Indikasyon ito, mga kababayan, ng political impotence at intellectual collapse ng dugong Duterte sa Kongreso.
Kasi po mga kababayan, kung talagang naniniwala sila na inosente si Sara Duterte, bakit hindi man lang sila nagsalita? Bakit walang depensa? Bakit wala man lang legal rebuttal? Bakit walang anumang constitutional argument? I mean, matibay na constitutional argument na sinabi sila. At bakit walang kayang tumayo sa plenaryo upang wasakin po yung impeachment case? Di ba po, mga kababayan? Dahil po ang totoo, wala talaga sila mga kababayan na maisagot sa tambak ng mga resibo, mga dokumento, at allegations po ng corruption, saka yung betrayal of public trust. At habang pilit nila mga kababayan na pinalalaki yung mga propaganda sa social media, kitang-kita naman po sa tunay na legislative battlefield, natiklop ang mga Duterte kapag usapang debate, batas at saka constitutional scrutiny. Nakita natin attendance lang, walang performance. So hindi man lang nila ipinagtanggol si Sara. Ano yon? Hindi man lang sila lumaban sa plenaryo, kahit man lang magsalita. Siyempre, bibigyan sila ng pagkakataon na magsalita man lang. Di ba? Hindi sila naglatag ng anumang matibay na constitutional defense. So ito po ang pinakamalinaw na kainaan ng mga Duterte po. Kasi po, sa totoo lang, sa Kongreso, hindi po sapat ang attendance. Ang mahalaga doon, argumento, depensa, legal reasoning, at political conviction. Lahat yun wala eh. So ito ang nagpapatunay ng tinatawag na political impotence. Bagsak na yung politika nila. Kaya umalis na lang mga kababayan. Madaldal lang po sila sa press con talaga. Doon lang sila madalda sa social media, sa pamamagitan ng kanilang mga social media influencers. Sa plenaryo mismo, kitang-kita mga kababayan na hindi nila kayang tapatan ang mga argumentong inihain laban mga kababayan kay Sara Duterte. So ang kanila pong pag-walk out kahapon ay masasabi natin na implied admission na wala talaga silang maisagot mga kababayan sa mga akusasyon tungkol sa korupsyon, maling paggamit ng pondo ng ating gobyerno, saka yung betrayal of public trust. So malinaw po ang nangyari. Ang tatak Duterte sa Kongreso, palaging absent, tahimik lang, walang ambag. Sabi ni Pulong, ang tanungin mga kababayan ni Maris Umali, o saan na niya ang punta ninyo, manananghalian na niya. Kakain na lang. Kaya umalis na mga kababayan. So kitang-kita po na mahina talaga yung defense at mahinang utak factor. Tama? So ang hindi mga kababayan paganda sa legal at constitutional question sa plenaryo, patunay na hindi nila po naintindihan kasi ang bigat ng impeachment process. So imbis na maghanda, nagpa-interview na lang, nagpa-victim, nagpaawa sa social media. Di ba? Pero doon mismo sa mismong plenaryo, wala man pong may harap, hindi man nagsasalita, hindi man tumayo. Paano yon? So dito, bagsak na bagsak yung imahe ng Duterte Camp, mga kababayan. Kasi po, sa totoo lang, sa legislative battlefield, hindi po dyan sapat yung DDS troll farms. Hindi obra. Yung fake outrage tulad ng ginagawa ng rage ni Baste. Yung mga scripted inger tulad ng ginagawa ng PGMN na panggatong sa siyempre propaganda ng PGMN pa rin. Yung PGMN bagsak na kasi nakasuhan ng extortion yung founder. Nabitag sa entrapment mga kababayan. Kaya ang tawag sa social media sa kanila supot. Supot talaga niya, Mr. Maravillas. Supot.
So ang pagbagsak mga kababayan ni Sara Duterte sa Congress, kaya super majority, landslide talaga yung boto para siya i-impeach mga kababayan. Hindi lamang po dahil sa napakabigat na ebidensya. Ito'y dahil din sa kapabayaan, kahinaan at kawalan ng depensa, intellectual bankruptcy at political incompetence ng sarili nilang mga kamag-anak. Tama po? So sa uli po, napatunayan dito na yung tapang at malasakit ng Duterte family hanggang doon lang sa slogan. Kapag ang usapan na ay tungkol sa batas, accountability, constitutional process, mga debate, saka ebidensya, wala nang tapang. Si Bato nga, nakita ninyo kung paano nanginginig sa Senado ngayon. Nagmamakaawa na sa ating Pangulong Bongbong na ang tawag nila ay weak leader, bangag. Nagmamakaawa. Kasi madideliver siya, mga kababayan, sa dahig. You see? So doon lumalabas talagang hindi man po tapang, kundi mahina talaga po. Walang laman at tiklop ang kanilang pamilya. Puro lang ablada, sabi dito sa amin. Puro lang banta, puro kwento, puro salita, puro slogan. You see? So habang lumalalim mga kababayan ang impeachment, mas lumalabas ngayon na yung dating sinasabing matapang na political brand nila, isa na lamang pong maingay na propaganda machine na bumabagsak po kapag hinamon ng facts, records at saka po legal scrutiny. So sa social media lang po sila matapang. Pero po sa plenaryo, sa hearing at constitutional debate, malinaw na support. Pati si Bato. Tumakbo mga kababayan, nagkandara pa, nagkasugat-sugat yung kamay sa kakatakbo. Nagamon pa kay Trillanes. Go ahead, Mr. Trillanes. Make my day. Ayun. Nagkandara pa mga kababayan sa kakatakbo at ngayon, nandun pa sa Senado. Kinakanlong ng Senado mga kababayan. And it's just a matter of time. Pasasaat baka hindi naabuti ng gabi, ma-deliver pa rin mga kababayan padahig. Di okay na sila. Reunion sila mga kababayan ni Digong. May kasama na at least si Digong doon. Ito si Bato na nagtatapang-tapangan, nagmamakaawa na. Surrender. Hindi po kayo isusurrender. Kasi absent. I only recognize Philippine courts, not the foreign court. Hindi daw siya susurrender. Former President Duterte ayaw niyo makulit. Sana naman, not for President Duterte, not only, but for every Filipino na dapat ang kanyang kapakanan ay pangalagaan ang ating gobyerno. So kung maglabas ang local court, sir, ng warrant against you, susunod kayo? Andiyan na yan. Kung andyan yung decision ng party, we will cross the bridge when we get there. Hindi man sinasabi kung Nag-appeal kayo sa President? Yes. Lahat ng interview ko, nag-appeal ko sa kanya, Mr. President, sir. hindi man yan susurrender mga kababayan. He's just buying time. At tumichimpo lang para makatakas. Kaya yan ang ginagawa mga kababayan ngayon. Malamang may mga tinatawagan na kung sino ang pwedeng makatulong sa kanya para makapuslit dyan po sa Senado. Yung sinasabing susurrender siya pag sa local court, hindi man niya sinabi. We will cross the bridge when we get there. Anong ibig sabihin? Wala siyang intensyon. At ngayon, nagmamakaawa sa ating Pangulo. Dati napakatapang at sinasabing bangag at weak leader yung ating Pangulo. Ngayon, nanginginig siya. Parang maamong tupa, mga kababayan. Alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak.
alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Dapat usap ko sa kanya. Namumuti na po. Sabi sa akin, Namumutla na siya huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa takot. sa mga banyaga. At alam mo sir, kung anong paghirap mo sa serbisyo. Pinapakonsensya pa yung ating Pangulo. Kaya hindi yung po sarili ko. Grabing hirap daw sa serbisyo. Paano naman yung mga na-AGK ninyo? Ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtrabaho. At least kayo binibigyan ng due process. Buhay na buhay kayo. Sir, ano Kaya masasabi? ito appeal ko dito. Ah. Sa kanya. Hindi lang na para sa akin. No, umiiyak na siya. Ano na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Hindi ng araw. Ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President. Tinakot pa yung ating Pangulo na baka umarap din sa ganyang sitwasyon. Banta pa. You will feel what I feel right now. Pinakonsensya pa. Bakit po kayo naiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. How's your My family? appeal is sincere to the President. How's your family? And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo, how would you describe how you feel, sir? Very low. The lowest point in my life. Ikaw ba naman? Nagtrabaho ko lang gusto mo. I have said, yung aking servisyo talaga. Yung aking ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty. Isinisabuhay ko yan. Lahat. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Sir, Yun na. Ha? ano po gusto niyo gawin ng Pangulo sa akin, sir, at this point in time? Huwag niya ako ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pagit ng Pilipino, Mr. President, pagit ng Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag po sa Banyaga. Huwag doon. Ang appeal ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin? Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo. Hindi naman tayo. Despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinahin, the more na nag-humanize ako. So, sir, anong comment nyo doon sa mga EJK na kinoconnect sa inyo? Allegedly kayo ang behind. Sir, sabi sa warrant po kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved in DDS and That's their point. That's their point. May point naman din tayo. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa IGK? Ha? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Nagkakwan pa. Ha? This is all about politics. Ha? Politics ito. Yung Trillanes nagalit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, nagalit sa pagtira ng Duterte sa mga komunista. Kaliwanag ka Yung sa sakin ICC. Na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas. Kita mo Sila na. ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Nadamay pa si Martin Romualdez sa kaso niya. Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi lang ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Yan nag-file po. Accountability. Filean mo ako dito. Ang kaso sa Pilipinas. Linawin natin. Walang kinalaman po yung Marcos administration sa pag-file ng kaso sa kanya tapos kay Digong. Kasi 2017 pa ang kaso. Magkakaibigan pa sila, Marcos at saka Duterte. 2017. Ang nag-file ng kaso po, yung mga families ng AGK victims, tinulungan ni Trillanes at saka tinulungan ng mga church organizations. Yun ang totoo niyan. Walang kinalaman si Martin, walang kinalaman yung ating Pangulo. Nagkataon lang na ang presidente
yung ating Pangulo. Dinadamay nila. Pilit nilang kinakaladkad yung mga taong wala man kinalaman sa kaso nila. Mali itong sinasabi ni, ni Bato de la Rosa. Kasinungalingan po. Pero yung isang murder, walang pinahal sa akin. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao. At wala Hindi po nag-file dito, unang-una, yung mga na biktima nila, yung na EJK, kasi walang tiwala dito sa local courts. Kasi because of their influence. O, di ba? Yun. Hanggang ngayon, hirap na hirap para mag-aresto sa kanya. Yan ang katotohanan yan. Maling-mali. Napatayin nila yan. Alam nila yan. Eh, yung mga taga-ICC na naniniwala sa kanilang mga publication. Sir, Everything is fabricated. Nandidilat na So, naman. ano lang ang naging Kanina, role mo, sir? maamo. Ano lang ang naging role mo? Drama lang kasi. Is para mag-release Talaga? ng drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung ang buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatakan, ay dapat lipisan na sarili nila. At wala akong pang-abuso na hinahiyaan. Kung meron na, pinapibistigahan natin. Sabi na po kasi yung Ilang ang naging role mo? pupunta po ba kayo? I think before po yun. Titingnan natin with the current situation, maraming mga conduct, maraming mga abogado natin na hindi na ipadala. Titingnan natin. sir, if ever maging local complaint yung naharapin niyo po yun, yung sa CIDG, sir. Kasi it's a possible complaint daw. Sinasabi ko nga sa iyo, lahat ng kaya, basta sa local lang, harapin natin yan. Can just imagine kung inibisigahan nila yung EJK ko, parang city director ako ng Davao, humingi yung sabi na yun. Grabe naman pagkakalkal yan kung pinakalkal nila kung mga nangyayari doon sa Davao. Dapat doon pa, pinasukan na nila ako. Bakit ngayon mas nagkakalkal ng mga ganun? Sir, what urged you to come back po, to go back to the Senate po? May mga nagsasabi baka dahil sa impeachment, sa change in leadership. Hindi ako sinungaling, kasama na yan lahat. Impeachment, yung change of Inamin niya dahil sa impeachment. Gusto niyang iligtas si Sara para hindi ma-impeach. Nahiyak na ako talaga ako. Hiyang-hiyak na ako. Wala po yan sa vokabularyo ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera na iniisahan ko na hindi hindi ko binibigyan ng paupo lang serbisyo. Nahiya ako. Kaya lumabas na rin ako. Kahit na question yun, alam naman yung rason bakit ako umiiwas o pumunta dito. Nandiyan na. Nangyari na nga kahapon. So kung kayo ako, ano kayo? Sabihin na lang ninyo ako na magsamantala, basta huwag lang nyo sabihin na tanga. Tanga man doon sa bato, alam na niya na may warrant na huli siya. Tapos, yun. Sir, how do you... The past 6 months, hindi ko natanggap ang sundo ko. Yung aking secretary, kinukuha yung sundo, kinukuha doon. Paano ko makuha wala ko dito? Kinukuha niya pero yung later months na, hindi na niya kinukuha dahil nahiya na, hindi na kinukuha tapos. So, intact pa rin, sir, yung ano? Intact pa, natin, naka-sobre pa daw. Naka-sobre pa. Yung nakuha. Yung hindi nagasto. Kasi may nagastos man doon na yung ginamit sa mga relief operations. Para, desisyonan na rin nila na pwede magamit ito dahil wala kang, hindi pa ginagamit yung boss natin. Sir, So, are you gamitin yun. confident now that anytime no arrest will be made or apprehensive kayo na anytime na pwedeng dumukot na ako sa inyo that despite na sa napag-usapan? Well, meron mang word coming from Atty. Matibag na respetuhin nila yung institusyon ng Senado after sa usapan namin speak up. At saka, knowing him, abogado yan eh. At saka,
kasama ko yung dahil sa PDP. Sana sundin niya yung legal processes. Ang bilis mag-transform ng personality ni Bato. Parehas ni Sara. Magdadrama, iiyak, tapos biglang magbaba. Kaya sila magkakasundo, mga kababayan. Natindihan niya, Mr. Maravilla. Worst case scenario. Talaga mag-stay mo yan dito sa Senate. Ilang ka lang alam kung gano'n katagal. Indefinitely, sir. Indefinite pa. Basta ayaw mo ay just hukom sa Supreme Court na sana panindigan nila yung ating soberanya. So naisip na nila yung Diyos dati. Pinagmumura nila yung Diyos. But sir, bakit did you expect na may mga NPL dito or wala kayong na merong pwedeng kami sa Sir, how will you react sa sinasabi nilang ginagawa ang Senado na parang yung pinatataguan parang sanctuary? Because they should actually bring it sa third story or earlier na parang ginagawa nila ito para at least not to protect ng mga arrest yung pinag yung meron talagang mga modern. How will you react to that? Isang barangay doon sa Cotabato. Alam na, we have to deal with it. We have to deal with it. How are they? Kamusta po sila? Ay, malungkot. At alam na, Natatakot din sila, sir, for you? takot talaga. Sir, kahapon ba, na-surprise ka rin kung bakit may mga taga-enjoy dito? O may info ka na dito? Wala, nagulat ako. Akala ko mga driver lang yung mga nakatambay dyan sa baba. Mga driver lang pa. Yan pala, inaris na pala nila ni Ispy Soto. So what really happened? There was really an attempt na kunin kayo tapos pusasan? Ganun ba yun? Oo, ganun talaga. Sir, bibiyay kami. Hinawakan ako gano'n. So, nagpukumiglas ako. Takbo sila. Direct ka na? Sustain yun, sir. Siguro doon sa pagkagdapa ko, na natukod itong kamay ko. Tama. Doon sa railing, sa sahig ba yun? O sa railing, sa yung katumba ko. Yung pagkatumba niya, So may photos? doon siya nagkasugat, hindi yung sa NBI. Or nahawakan ka pala, sir? Nahawakan ka. Nagpupuglas ako. Yes ka lang. Walang pinakita. Walang pinakitang something, kawalan. Wala. Basta hinarang niya ako. Ayaw ko panggatin. Dahil mabubutuhan na dito eh. Mabubutuhan na sa change of leadership. Ayaw nila na siguro makabuto ako. Kaya pinigilan ako sa baba. So, sabi ng ICC, since November, may warrant ka na talaga. So, Aware ka? may natanggap ka ng info nung dahil hindi ka lumutang. Pinagbabasihan ko lang yung mga pronouncement na Malacanang na meron daw nga. Yung sabi ni DOJ Secretary na Ombudsman Boeing Remulla na meron daw warrant. So, salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan mo ko ng advance info na meron akong warrant. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months by my lansam. At nakapag-Bible study ako ng gusto for 6 months. But sir, how long will you do this? Like, hanggang kailan? Kailan mo ito? What if, diba, do we understand you're still hoping for the PRO from the Supreme Court? Pero worst case scenario, then, I have no plans. Bakit ka naman plans? Bahala na si Lord. God's plan is superior to everyone's In plan. the meantime, ang plano niyo po talaga mag-stay mo yan dito sa Senate. Oo. Ilang ka lang alam kung gano'n katagal. Indefinitely, sir. Indefinite pa. Basta ayaw mo ay just hukom sa Supreme Court na sana panindigan nila yung ating soberanya. Sana. how do you react? Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng Pilipino. But sir, bakit did you expect na may mga NPL dito or wala kayong na merong pwedeng kami sa Wala akong idea. Sir, how will you react sa sinasabi nilang ginagawa ang Senado na parang alam mo yung pinatataguan parang sanctuary? Because they should actually bring it sa third story or earlier na parang ginagawa ng ito para at least not to protect ng mga ma-arrest yung pinag yung meron talagang mga warrant. How will you react Alam to mo that? kung isang barangay doon sa Cotabato, kaya sa Maguindanao,
sa barangay ay willing na protektahan ako na hindi lang ako i-give up. Ako mas ko na Senado na institusyon na nagpasa. So yun yung interview, nagpa-press con si Bato de la Rosa ngayon lang po. So it's just a matter of time mga kababayan, iniintay lang yung timing. At yung mga PNP nasa Senado na ngayon. Yan o, pinoposisyon na yung mga pulis sa Senado. Nagsisipagdatingan na mga kababayan. To secure the Senate. Sisipagdatingan na. Yan o. Yung mga sumusuporta. Dumadaldal mga kababayan. Ayan yung mga kakarampot na supporter ni Bato. Yung mga vloggers nila. Ayan man lang po. Kukunti. Kasi sabi ni Trillanes, lahat ng pugante ay malaya under Secretary Jumbic dahil hindi niya ginawa ang trabaho niya. Ni Trillanes. Galit si Trillanes. Kung binawas-bawasan niya ang ka-presscon, baka may nahuli siya. Pinatot sa daan ni dating Senador Antonio Trillanes si Secretary Jumbic Rimulya dahil hindi pa naaresto si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng warrant of arrest mula sa ICC. Nung may mga ganong ugong-ugong, nagmamalaki siya na may 10,000 na pulis na nagbabantay daw. Ngayon, na mayroon ng warrant at lumabas na si Bato, sinasabi naman na hindi raw pwedeng i-enforce ang warrant na yon. Kanino ba talaga kakampi ang taong ito? Sabi po ni Trillanes. You see? Ayan man lang po ang mga latest ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.